Yun mga bossing, kamusta buhay-buhay? Ito na naman tayo, maglalakad tayo ngayon. Pupunta tayo dun sa park, malapit lang ito sa amin. 5 to 10 minutes away, walk lang. Makakarating na tayo dun. Pero ngayon boss, itong content natin na to ay hindi para dun sa park na pupuntahan natin. Kasi meron isang kababata natin na nag-request sa atin, sabi niya, "Boy, ba't hindi mo ikwento sa amin sa mga followers mo na kung paano ka nakapunta ng Canada?" Yun. Thank you sa idea mo, Boss Floor G, aka Boss Totoy. Yun. Simulan natin sa Pilipinas mga boss. Sa Pinas mga boss, marami tayong naging trabaho dyan. Kasi mahirap lang tayo eh. Siyempre, lahat ng paraan o pagkakataon para pumera lang, siyempre, papasukin natin yan. Yun, siguro nagsimula ako magtrabaho ng 13 to 14 years old ata ako. Pumasok ako sa isang construction worker kasi yung tatay ko, construction worker siya. Mason. So, pinasok niya tayo as a helper. Shoutout sa tatay ko, pinagmamalaki ko yan. 4 kami magkakapatid, binuhay niya kami ng siya na mag-isa. Kaya, shoutout sa'yo papa. Yun, nagtrabaho din tayo sa Pure Gold as a sales assistant. Nagtrabaho din ako sa Liwanag Candle, yung factory ng kandila. Nagtrabaho din ako sa Pilplex, yung factory naman ng wire. Pero marami pa ako naging trabaho mga boss. Pero yung huling trabaho ko is, kung tawagin kami, is IP Star. Kung alam niyo yung IP Star mga boss, maliit siya ng satellite. Tapos, hahanap ka ng signal para magkaroon kayo ng internet connection. Yun. Yun yung huling trabaho ko. Pinasok ako doon ng pinsan ko, si Kuya Omer. Shoutout sa'yo, Kuya Omer. Maraming natulong sa akin yung pinsan ko na yan. Yun. After nun, meron tayong tito at tita sa Dubai. Inapera nila ako na gusto ba magtrabaho sa Dubai. Tutulungan ka namin. Yun, shoutout sa tito ko at tita Rose, tito Ramil at tita Rose. Shoutout sa inyo. Marami natulong din sa akin yung mga tita, yung tito at tita ko na yan. Yung mga boss, pagdating ko ng Dubai, 3 months visit visa, doon mga boss, ang hirap maghanap ng trabaho doon mga boss. Sobrang hirap kasi kahit may tinapos ka sa Pinas, mataas yung pinag-aralan mo sa Pinas. Pagdating mo sa ibang bansa mga boss, zero ka. Kahit sabihin mong engineer ka, hindi pwede pagdating mo sa ibang bansa ma-apply may pinag-aralan mo doon na yun kagad yung position na gusto mo. Hindi ganun mga boss. Mag-start ka from the bottom, from zero, bago makuha yung gusto mong posisyon. Yun. Ang dami kong inaplayan doon mga boss. Kasi nga, visit visa lang ako. Doon kasi sa Dubai, pag visit visa ka, at alam ng mga company, yung ina-apply mo mga company na visit visa ka lang, makabarating ka nila mga boss. Yung offer nila sa'yo sa salary mo, makabarating ka nila. Kasi alam nila, visit visa lang to. Naghahanap agad to ng trabaho. Kasi nga, yung visa ko nga is visit visa lang. Gusto ko siyang papalitan ng working visa. Kaya naghanap ako ng trabaho. Kasi pag na-expire yung visa mo, mga boss, uuwi ka na ng Pinas. Wala ka ng visa eh. Or mag-exit ka. At ayun yung nangyari sa akin. Wala ako nahanap ng 3 months na trabaho eh. So nag-exit ako ng Oman. Tinulungan pa rin ako ng tito ko tsaka ng tita ko. Pagdating ko sa Oman mga boss, doon mo makikita yung hirap ng isang OFW. Kasi mga boss, expired na nga yung visa nila sa Dubai. So nag-exit sila sa Oman. Doon mo makikita yung mga Pilipino mga boss, wala silang pambayad ng hotel, wala silang pambili ng pagkain. So kahit bawal, mag-extra sila doon sa bansang Oman. Maghanap sila ng kahit anong mapasukan na ng trabaho, kumita lang ng pera. Yun, ganun kahirap mga boss. Kaya yung mga sa Pinas, yung mga tao sa Pinas, kung pag meron silang kakilalang mga
nasa ibang bansa, tingin nila agad, mayaman, maraming pera, pumuputok yung bulsa sa pera. Hindi yun ganun mga boss. Maniwala kayo sa akin. Merong ibang mga OFW na talagang sinuwerte, nakakaipon. Pero hindi lahat mga boss. Siguro 80 to 20%. Hindi porket pag nasa ibang bansa ka na mga boss, marami ka ng pera. Hindi ho ganun. Wag ho kayong maniwala sa ganong sistema sa Pinas. Pag, si kanya nasa ibang bansa na. Si ganito nasa ibang bansa na. Hindi ganun yan mga boss. Siguro mapipil nyo lang yung buhay ng isang OFW pag naranasan mo na maging isang OFW. Kaya yun nga mga boss, subukan nyo maging isang OFW para maranasan nyo yung hirap ng isang OFW. Yung mga boss, pagbalik natin ng Dubai from Oman, yun, nakahanap tayong trabaho. Nakapasok ako sa McDonald's Dubai. Doon na nag-start yung journey ko ng isang OFW kasi kumikita na tayo sumasahod na tayo. Nag-start ako as a crew. After ilang years, na-promote ako ng isang crew trainer. Yan. Tapos ilang years ulit, na-promote tayo ng swing manager. Doon sa transition ko ng crew trainer sa swing manager, medyo nagtagal ako doon. Kasi nga, ang hirap maging ma-promote ng swing manager kasi yung mga panahon na yon, hindi pwede yung palakasan, yung malakas ka lang sa store manager mo, malakas ka lang sa OC mo, or tropa mo yung ganyan, tropa mo yung ganito. Hindi ganun mga boss. Paghihirapan mo. Kailangan maganda yung performance mo. Aralin mo yung mga knowledge ng McDonald's history. Marunong ka sa paperworks. Lahat yung mga boss. Hindi pwede yung backer doon. Walang ganun mga boss. Yun, na-promote ako ng swing manager. Yun, after few years ulit, na-promote tayo ng second assistant manager. Yun, doon na nag-start yung journey ko mag-apply sa Canada. Kasi mayroon akong ka-work dati. Co-worker na rin, co-work ko siya as a manager din. Nasa Canada na siya noon, nasa Dubai pa rin ako. Nag-message sa akin, sabi niya sa akin, si Sir Mark, shoutout sa'yo Sir Mark. Sabi niya, Sir Warren, gusto mo mag-apply sa Canada? Sabi ko, syempre naman sir, pangarap kong pansayan Biruin mo, nandito tayo sa disyerto, tapos makakarating ka sa bansang nag-i-snow, malamig. Yun, binigyan niya ako ng email, sabi niya, sige, pasa ka dito sa email na to, ipasa mo yung CV mo, curriculum vitae or resume sa atin. Yun, nagpasa ako mga boss. After ilang weeks or umapit ata ng month, nag-reply sa akin yung pinasahan kong email. Yun nga, yun yung taong nakilala ko na nag-hire sa akin. Hinire niya ako. Hindi ko na pwedeng sabihin yung pangalan kasi nga for safety and security na lang din niya, tsaka privacy na rin. Pero sobrang thankful din ako sa tao na yun dun sa nag-hire sa akin. Alam niya yun. Yun, na-hired tayo as food supervisor sa McDonald's, Canada. Siguro nagantay ako mga 7 to 8 months. Pinasis nila yung papers ko. Antay tayo, ganun. Dumating ako sa bansang Canada ng May 2023 as a food supervisor nga. At isa akong TFW, Temporary Foreign Workers. Ang kontrata ko is 3 years. Yun. So matatapos yung kontrata ko next year ng May 2026. Yung mga boss, ayun yung journey ko sa mula Pinas to Dubai, Dubai to Canada. Ayun yung naging journey ko. Kaya sana nagustuhan nyo yung kwento natin ngayon. Tsaka isama ko na din sa mga nagtatanong sa akin, mga nagme-message. Paano daw yung pathway ng teacher papuntang Canada? Ano raw yung naging agency ko papuntang Canada? Ayun nga mga boss, hindi tayo nag-agency. Sinuwerte tayo, na-replyan tayo, na-direct hire tayo. Yun.
Ngayon, kung gusto niyo naman talagang ng agency, meron ako 3 agency na alam kong legit talaga. Gusto niyo i-try, subukan nyo, yun nga. Ito yung 3 agency, yung iPalms, Stop House, tsaka Mercan. Yan yung 3 agency na alam kong legit. Siguro marami pang agency legit, pero ayun yung alam kong legit na pwede nyong applyan. Yun mga boss, ayun yung naging journey natin. Maraming taong tumulong sa atin mga boss. Ganoon naman talaga eh. Bibigyan ka ni God ng mga taong tutulong sa'yo. Although hindi financial, pero yung mga opportunities na ibibigay niya sa'yo, may mga tao talaga na tutulong sa'yo. Nasa sa'yo na lang yun kung igagrab mo or hindi. Sabi nga naman nila, pag lumitaw yung pagkakataon sa harapan mo, i-grab mo agad. Kasi isang beses lang yun eh. Minsan, pag yun, skip mo, baka matagal na bago magkaroon ka ng pagkakataon ulit, di ba? Yun. Sa mga gusto naman mag-apply, mga boss, hindi ko discourage ngayon. Kasi talagang, dito sa Canada nga, sobrang hirap talaga ngayon, mga boss. Maigpit talaga yung Canada ngayon, lalong-lalo na sa mga TFW. Kahit nga sa amin, hindi ko alam. Hindi namin sure kung marirenew pa kami or hindi na. Kasi nga, pabago-bago yung rules sa Canada. At mahigpit sila talaga ngayon sa Canada, ay sa mga TFW. Ngayon mga boss, kung gusto nyo talaga mag-apply, make sure nyo, bago kayo kumasos ng malaki, talagang minsan nga 500,000 mahigit pang gastos. Bago kayo kumasos mga boss, make sure nyo yung ina-apply nyo is PR pathway na or permanent residency na agad kayo. Kasi pag ang ina-apply nyo is TFW lang, tapos after 2 years, hindi na kayo marirenew, hindi worth it yung 500,000 mahigit nyo mga boss, diba? Parang, kung mayroon akong ganun sa Pinas, baka nagdegosyo na lang ako, diba? Ako pa yung amo. Yun nga mga boss, make sure nyo lang na kung mag-a-apply kayo sa bansang Canada, make sure nyo yung pathway nyo is PR na. Huwag na kayong mag-TFW. Kasi talagang mahirap mga boss. Sobrang hirap. Yung mga boss, sana nagustuhan yung storytelling natin ngayon. Ayun yung way ko. Naging way ko para makapunta sa Canada. At ipasok ko na rin, shoutout ko na rin yung mga katrabaho ko, yung mga kasabayan ko nagsisimula as a content creator. Yan. Nagtutulungan kami bawat isa. Sinusuportahan namin yung mga Facebook page namin. At yun, ito sila mga boss. Si Eros in Canada. Pangalawa ay ang dalawang mag-asawa, Team Rosales, si Sir Ryan at si Ma'am Risa. At ang pangatlo ay si Monsieur Roberto Castellano. Yun. Suportahan nyo sila mga boss. Maganda rin yung mga content nila. Itatag ko sila dito sa video natin para kung gusto nyo bisitahin yung page nila sa Facebook, madali lang sa inyo mahanap sila mga boss. At yun, shoutout ko na rin ang mama ko, Mama Pat, Mami Loida, Tita Brenda, at Tita Ditas. Ang daming sinataw no? Pero okay lang yung mga boss, mahal ko yung mga yan. Yung mga boss, ingat kayo palagi. Sana gusto nyo yung kwento natin ngayon. God bless you all.